Noong August 2022, sa harap ng buong Senado ng Pilipinas, tumayo si Senator Robin Padilla at nagbigay ng isang suhestyon para malutas ang traffic sa Metro Manila. Cable car. Oo, cable car. Yung mga nakasabit na kahon na nakikita mo sa mga ski resort at sa mga tourist spot sa ibang bansa, iyon ang gusto niyang ilagay sa pinakamatrapik na kalsada sa buong Southeast Asia. Nagtawanan ng ilan, nag-meme ang marami, at halos lahat ay nagkibit-balikat na lang. Pero dito sa Pinoy What If, hindi tayo tumatawa. Nag-iisip tayo. Kaya sige, Senator, hindi namin ito iniinsulto. Seryosohin natin. Paano kung talagang naglagay ng cable car sa EDSA? Gagana ba ito? O isa na namang bilyong pisong palpak? Alamin natin gamit ang math, ang engineering, at ang katotohanan. Bago natin husgahan agad ang ideya, maging patas muna tayo. Dahil ang totoo, gumagana ang cable car bilang pampublikong transportasyon sa ibang panig ng mundo at hindi lang ito pang turista. Sa La Paz, Bolivia, meron ang pinakamalaking urban cable car system sa buong mundo. 10 lines, mahigit 30 kilometers ang haba at araw-araw ay nagdadala ng hanggang 160,000 passengers. Ang dahilan kung bakit ito gumagana doon ay simple. Ang dalawang lungsod na iniugnay nito ay pinaghihiwalay ng 400 meters na pagkakaiba sa taas. Hindi kayang akyatin ng bus ang ganon katarik na burol, kaya cable car ang sagot. Sa Medellin, Colombia, may 5 lines ng cable car na nagkokonekta sa mga mahihirap na komunidad sa matarik na bundok papunta sa metro system sa ibaba. Araw-araw, 40,000 passengers ang nadadala nito. Ang gastos nito ay $19 to $32 million bawat kilometer at tumagal ng 1 to 2 years bawat linya. Ang punto, gumagana ang cable car kapag may bundok, may burol, may matinding pagkakaiba sa elevation. Tandaan niyo yon. Ngayon, ilagay natin sa EDSA. At dito nagsisimula ang problema. Ang EDSA ay 23.8 kilometers ang haba. At ayon sa NMDA, araw-araw ay dumadaan ng 421,000 vehicles dito. Hindi tao, sasakyan. Kung maglalagay ka ng average na 2 passengers bawat sasakyan, halos 1 million na tao ang gumagamit ng EDSA araw-araw. Bukod pa doon, mayroon ng EDSA busway, ang mga dedicated bus lanes na nagdadala ng 300,000 passengers araw-araw gamit ang 751 buses. Iyon ang baseline na kailangan mong tapatan o talunin. Ngayon, ano ang kaya ng cable car? Ang pinakamataas na kapasidad ng isang cable car line ay 3,000 to 6,000 passengers per hour per direction. Kung imamultiply natin ang 6,000 sa 17 hours ng operasyon, ang isang linya ng cable car ay makakadala ng 102,000 passengers sa isang araw. At maximum na iyon. Tandaan, ang EDSA busway lang ay 300,000 araw-araw. Kaya para matapatan lang ang mga bus na umiiral na, kailangan mo ng 3 cable car lines na tumatakbo ng buong araw sa maximum capacity. Pero teka, may mas nakakatawa pa. Ang pinakamalaking cable car system sa buong mundo, ang sistema ng La Paz, na may 10 lines at marigit 30 kilometers ang haba, nagdadala lamang ng 160,000 passengers bawat araw. Ang EDSA busway, na isang hanay lang ng mga bus sa iisang kalsada, ay halos doble niyon. 10 lines sa Bolivia para sa 160,000. Isang busway sa EDSA para sa 300,000. Alin ang mas mabilis, mas mura, at mas efficient? Hindi na kailangang sagutin yon. At tandaan, hindi pa natin isinasama ang 421,000 vehicles sa buong EDSA. Kung gusto mong ilipat lahat ng tao sa cable car, kailangan mong mag-operate ng mahigit 70 hours ng tuloy-tuloy, halos 3 days na walang tigil para sa isang araw lang ng EDSA traffic. At ang gastos? Sa La Paz, ang unang 3 lines na 10 kilometers ang haba ay nagkahalaga ng $235 million. Ang EDSA
ay 23.8 kilometers, mahigit doble ang haba. Sa presyo ng $19 to $32 million bawat kilometro, ang isang cable car line sa buong EDSA ay magkakahalaga ng $452 to $762 million o humigit kumulang 25 to 43 billion pesos para sa isang linya lang. At kailangan mo ng 3 lines para matapatan lang ang busway? 75 to 130 billion pesos ang pinag-uusapan natin para sa isang sistema na mas mababa pa rin ang kapasidad kesa sa mga tren at bus na umiiral na. Para sa comparison, ang buong rehabilitation ng MRT3 ay nagkahalaga ng 22 billion pesos lamang. Pero sabihin na nating may pera tayo. Paano mo itatayo ito? At dito nagiging komedya ang buong proyekto. Ang cable car ay idinisenyo para sa mga bundok at matatarik na burol. Ang EDSA ay patag, walang elevation change na nagbibigay katuwiran sa aerial transit. Kaya kailangan mong magtayo ng napakalaking bakal ng mga poste na tinatawag na pylons tuwing 200 to 300 meters sa buong haba ng ruta. Ibig sabihin, 80 to 120 pylons sa EDSA median o sidewalk. Nasaan ang lalagyan nila? Ang kalsada ay puno na. May MRT 3 tracks na sa gitna, may EDSA busway lanes, may mga poste ng kuryente at mga underground utilities. Ang pagtatayo ng bawat pylon ay nangangailangan ng malalim na concrete foundation at ang paghuhukay sa ilalim ng EDSA ay katulad ng pagmimina sa isang minhana ng mga tubo, cable at mga lumang pundasyon ng MRT. At habang itinatayo ito, kailangan mong sumara ng mga lanes sa kalsadang may 421,000 vehicles araw-araw. 80 to 120 construction zones na sabay-sabay sa iisang kalsada. La Paz, nagtayo ng 3 lines sa loob ng 2 years, pero may open space sila. Sa EDSA na may live traffic, 5 to 10 years ang pinakamababang estimate kung hindi ito makakansela sa kalagitnaan tulad ng maraming proyekto sa Pilipinas. Pero ang pinakamalaking problema ay hindi ang math o ang konstruksyon, kundi ang kaligtasan. Dahil ang cable car ay hindi idinisenyo para maging seryosong mass transit. Ito ay teknolohiya para sa mga turista at maliit na komunidad sa bundok, hindi para sa 300,000 commuters araw-araw. At kahit sa mga lugar kung saan kaunti lang ang pasahero at maikli lang ang linya, may mga aksidente pa ring nangyayari at nakakatakot ang mga ito. Noong May 2021 sa Stresa Motarone sa Italy, naputol ang cable na humahawak sa isang cabin at bumagsak ito ng 54 meters mula sa bundok. 14 na katao ang namatay, kasama ang mga bata. Ang nakakatakot na dahilan, ang operator ay sinadyang patayin ang emergency brake para maiwasan ang mga delay. Isang shortcut sa maintenance, 14 na buhay ang kabayaran. Noong April 2024, sa Antalya, Turkey, sumalpok ang isang cabin sa isang poste na gumuho dahil sa kalawang at bumagsak ang mga pasahero sa mabatong gilid ng bundok. 1 tao ang namatay at 10 ang nasugatan. Pero ang mas nakakatakot ay ito. 174 na tao ang na-stranded sa ere ng halos 23 hours. May mga bata na hinimatay sa takot habang nakasabit sila sa lumulutang na cabin sa ere. 7 years pa lang ang sistema nang mangyari iyon dahil sa kalawang at pagkasira ng rolling mechanism ng poste. At noong June 2024, sa mismong Medellin na binanggit natin kanina, ang modelo ng buong mundo para sa urban cable car, isang cabin ang sumalpok sa isa pang cabin at bumagsak malapit sa istasyon. 1 tao ang namatay at 20 ang nasugatan. 20 years ng operasyon bago mangyari ang unang patal na aksidente, pero nangyari pa rin. Ngayon isipin mo yan sa EDSA. Mga cabin na nakalutang ng 30 o higit pang metro sa ibabaw ng pinakamatrapik na kalsada sa Pilipinas.
Kung mahulog ang isang cabin, hindi ito babagsak sa bundok o sa dagat. Babagsak ito sa traffic, sa mga pedestrian, sa mga gusali. Kung tumigil ang sistema, tulad ng nangyari sa Turkey, daan-daang Pilipino ang mananatili sa ere sa ibabaw ng EDSA, posibleng sa gitna ng isang bagyo. At tandaan natin ang katotohanan ng Pilipinas. May mga brownout tayo, may mga problema sa maintenance culture, at may mga bagyo na regular na tumatama. Yan ang tatlong pinakamatinding kaaway ng cable car system. Sa Turkey, 7 years pa lang ang cable car nang magkaroon ng kalawang ang poste. Sa klima ng Pilipinas na may salt air, humidity at mga bagyo, gaano kabilis mangyayari iyon dito? Kaya kung hindi cable car, ano ang totoong solusyon para sa EDSA? Ang totoo, marami nang umiiral. Kailangan lang nating palakasin ang mga ito. Ang EDSA busway ay nagdadala na ng 3,000 pasahero araw-araw. Kailangan lang ng mas magagandang estasyon at mas maraming bus. Ang MRT-3, pagkatapos ng rehabilitation, ay tumataas na ulit ang kapasidad. Ang Metro Manila Subway na kasalukuyang itinatayo ang totoong game changer na maglilipat ng milyong-milyong tao sa ilalim ng lupa. Hindi kailangan ng cable car ang EDSA. Kailangan niya ng mas maraming tren, mas magandang bus system at mga politikong nag-iisip bago nagsasalita sa harap ng Senado. Ito si Ate Mika at dito sa Pinoy What If, hindi namin iniinsulto ang kahit sinong politiko. Ginagawa lang namin ang math. At kapag hindi pumasa sa math ang isang proposal, responsibilidad nating sabihin. Bago ka bumoto, alamin mo muna ang math. May narinig ka bang proposal mula sa isang politiko na gusto mong i-compute natin? I-comment mo sa baba. Baka iyon ang susunod naming iseryoso. Ito si Ate Mika. Kita tayo sa susunod.